Okay, nabanggit ko sa inyo sa GC na memoryahin na ang 6 na haligi ng iman. Ikaw, Maricel, Opo. na-memorya mo yon yung pagkakasunod-sunod? Try mo nga ang Opo, alam, isa-isahin. opo, na, Sige nga. una po, pananampalataya kay Allah, Okay. sa mga anghel niya, sa mga kasulatan, sa mga sugo, sa huling araw, at sa pagdagsa ng ay gusto po, pagtagda na, Okay, yung pagtatakda. wait lang po. Pagtagda, wait lang po. Kasi nalaglag yung, ano po, Nalaglag yung cellphone? hindi lang hinahugasan ko. Busy ka pa pala. Opo, pagtatakda sa kabutihan at sa kasamaan nito. Okay, yan o, yung nasa slide natin. Nasimulan natin yan noong nakaraan, 2 buwan na ang lumipas. Akala ko kung nasa bakasyon ako, kaya kong makapagpatuloy. Kaso lang sa sobrang busy, halos nahirapan ako maghintay kahit sala ng isya. Pagkatapos ng sala ng isya, alas 8:30, alas 9, tulog na. Ang 5 o'clock dito sa Saudi, 10 o'clock sa atin eh. Kaya nga po. Okay, yung 6 na haligi ng iman, inshallah, memoryahin natin itong maigi. Kung papaano yung pagkamemorya natin sa ating mga pangalan. Ang una dyan, pananampalataya kay Allah, sa mga anghel niya, Opo. sa mga kasulatan niya, Sa mga sa mga kasulatan sugo niya. niya. Sa mga sugo, Okay, sa huling sa huling araw. araw, At ang at sa ika-6, pagtatakda ng kabutihan at ng kasamaan nito. okay. Ang pagtatakda na tinutukoy dyan ay ang kapalaran o tadhana. Okay, noong nakaraan, natalakay natin yung pagtatalo sa pagitan ni Paraon at saka ni Moises, na kung saan pinalabas doon sa Quran na ating mga sinipi na mga talata na walang kakayahan si Paraon na makipagdebate o makapagkatwiran o ipagtanggol yung kanyang paniniwala at paniniwalang itinuturo sa kanyang mga nasasakupan na siya ang tagapaglikha. Kasi sinasabi sa mga talata na ating binasa na ang tunay na tagapaglikha lamang ang may karapatan na dapat kilalaning Diyos, dasalan at sambahin, sapagkat ang sinumang hindi tunay na tagapaglikha, kagaya sa tao, hari man siya, propeta man siya, anghel man siya, okay, santo man siya o santa, kung gaano man siya katuwid noong nabubuhay pa, hindi karapat dapat o walang karapatan na pag-ukulan ng mga pagdarasal at pagsambat ito rin na may karapatan ng sambahin, sapagkat hindi naman sila mga tagapaglikha. Kahit nag-angkin sila ay tagapaglikha, sinasabi sa Quran, at ang hamong ito sa Quran nananatili hanggang ngayon, na walang taong makapaglilikha ng kahit anong lilikha sa mundong ito. Kasi kung makalikha man ang tao, maka-invento man siya ng anumang kakaibang gamit, dahil nga sa pag-advance ng teknolohiya sa siyensya, ang likha niya ay mula lamang din sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang punto dito, na walang tao makapaglilikha ng anumang bagay mula sa wala. At natalakay natin ang nagipit na si Paraon sa katwiran dahil sa katotohanan na mayroon ngang dakilang tagapaglikha na dapat natin sampalatayanan, kung saan siya tumanggi, nagmalaki, at kanyang pinagbadaan si Moises na kanyang ikukulong. Okay. Pagkatapos natin mamemorya ang 6 na haligi nito ng iman, ang unang tatalakayin natin, yung una,
ang pananampalataya Pananampalataya kay kay Allah Allah. subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang noong nakaraan, yung mga talata na ating natalakay, naglilinaw sa lakas ng patunay na talagang si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Na pagkatapos natin mamemorya ang anim na haligi dito ng iman, focus tayo dito sa una muna. Ang pananampalataya kay Allah, na ang pananampalataya kay Allah na simulan na natin ito nung nakaraan, na ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y pananampalataya sa pananampalatayang tiyakan sa apat na bagay, at ang apat na ito, ang pananampalataya una sa kanyang kairalan, na siya'y umiiral, siya ay existido, mayroong tagapaglikha sa sansinukob na ito. Ang ikalawa, pananampalataya sa kanyang rububiya, inshallah detalye natin ito matatalakay. Sunod, uluhiya. At ang ikaapat, pananampalataya sa mga pangalan at mga katangian niya. Okay, yung apat na yan na pagkakasunod-sunod din, inshallah sikapin yung memoryahin. Okay, pagkatapos natin na mamemorya ang anim na haligi, sunod natin tatalakayin, ulitin ko, ang una na ito, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan ng pananampalatayang tiyakan sa kanyang kairalan. Yan ang una, na siya ay existido. At tiyak tayong sumasampalataya sa kanyang rububiya, tiyak din tayong sumasampalataya sa kanyang uluhiya, at tiyak tayong sumasampalataya sa mga pangalan niya at mga katangian. Na kung saan ang una na ito, pananampalataya sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nasimulan na natin noong nakaraan, yung mga talata na binanggit ko kanina, na pagtatalo sa pagitan ni Moises at sa kanyang Paraon, na kung saan walang maikakatwiran si Paraon sa kanyang pagtanggi na mayroong tagapaglikha, sapagkat sinusulong niya ang bagong paniniwala sa kanyang nasakupan na siya ang Diyos na dapat sambahin. Kasi siya ay nagmalaki, kasi siya ay dakilang hari sa kanyang kapanahunan. At ang pananampalataya na to sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ay mayroong apat, nakalimutan kong ilagay ito pala. Ito rin ay mayroong apat din na mga patunay. At ang apat na patunay na ito, ang nakita nyo dyan, una, matinong naturalisa. Ibig sabihin ng matino na naturalisa, yung matinong kalikasan natin na hindi pa nakurap, na natili pa tayo sa original nating pagkakalikha. At ang pangalawa na yan, ang lantay na pag-iisip. Ibig sabihin ng lantay, maaaring naririnig natin yung salita na yung ginagamit na salitang lantay na ginto. Pag sinabi na lantay na ginto, purong ginto, walang halong anumang metal. Halimbawa, 24 carats. Pag sinabing lantay na pag-iisip, ito yung tao na hindi pa nakurap ang kanyang ideolohiya, hindi pa nakurap ang kanyang paniniwala, nasa likas pa na pagkakalikha. At ang pangatlo, ang nasasaksihang pagkadama. At ang tinutukoy ng nasasaksihang pagkadama, ito'y kinuha natin sa salin lamang ng Al-Aqidatul Muyassara. Ibig sabihin ng nasasaksihang pagkadama, ito yung 5 senses natin, yung tinatawag na 5 senses. At inshallah, matatalakay natin ito ng detalye. At ang pang-apat, ang tumpak na batas. At ang tinutukoy naman ng tumpak na batas dito, ito yung mga banal na aklat, mga banal na kasulatan. At ang banal na kasulatang huli na ipinadala sa huli ring sugo sa ating pananampalataya ay ang Quran.
Quran. Pag sinabing tumpak na batas, ito ay autentiko na banal na kasulatang tiyak na nanggaling sa ating tagapaglikha. At inshallah, kung loobin ni Allah, matatalakay natin ng paunti-unti ang bawat isa sa mga patunay na ito at ang kaalaman sa mga pinaniwalaan nating ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating mga scholar na ang ating pananampalataya ay al-imanul jazim. Al-imanul jazim. Pananampalatayang tiyakan. Tiyakan. Kasi sa ating doktrina sa Islam, ang ating mga pinaniwalaan, kinakailangang jazim, tiyakan ng walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. At kapag nagpalalim tayo sa kaalaman, nabanggit ko rin ito ng pahapyaw nung mga nakaraan, kung dati man mayroon tayong mga pag-aalinlangan sa mga aral ng Islam, lalong-lalo ang mga pag-aalinlangan ito nanggaling sa pinupukol ng mga nanunuligsa o maatake sa relihiyong Islam. Pero habang nagpapalalim tayo sa kaalaman, mawawala ang mga alinlangan natin na ito sa pananampalatayang Islam. At hanggang sa maging tiyakan na kahit katiting walang natitira na pag-aalinlangan. Ngayon, ano ba ang matinong naturalisa? Itong number 1 na ito. Na ito ay nagpapatunay sa kairalan ni Allah bilang tagapaglikha. Ulitin natin mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod pagkatapos na manurian natin ang 6 na haligi ng iman. Ang una natin tatalakayin, ang pananampalataya kay Allah, yun ang number 1, at ang pananampalataya kay Allah, nangangahulugan din ang 4 na ito. Ang 4 na ito, ang pananampalataya sa kanyang kairalan, sa kanyang rububiyya, uluhiyya, at pananampalataya sa kanyang pangalan at mga katangian. At ang una nating matatalakay, dito naman, unahin din natin talakayin ang pananampalataya sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pananampalataya sa kanyang kairalan. Mayroong 4 na mga patunay. Yung 4 na patunay na yan, matinong naturalisa, lantay na pag-iisip, nasasaksihang pagkadama. Ang nasaksihang pagkadama, yan ang 5 senses natin. At ang ika-4, ang tumpak na batas, yung autentikong banal na kasulatan. Ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang una yan ay nagpapatunay ang matinong naturalisa. Ito yung unang nagpapatunay na tinalakay sa librong pinagbabatayan ko sa inyo. Ito daw ay ang isinakatutubo sa anak ni Adan ng walang naunang pagtuturo. Ito'y salita ng may author ng libro, si Sheikh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Sabi niya, ito ay ang isinakatutubo sa anak ni Adan ng walang naunang pagtuturo. Anong ibig niyang sabihin? Ito, ang likas daw na pagkakalikha ni Allah sa tao na kung minsan na kahit hindi sinasadya na ito ang kinikilos. Ito ang kinikilos at sinasabi ng tao na hindi ayon sa kung ano ang napag-aralan niya o napagsanayan. Ito yung mga bagay na likas na sa puso ng tao na hindi na nangailangan pa ng pagtuturo. At sa nakikita ninyong talata, yan ay talata sa Quran. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatara nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ang talatang iyan, ang salitang hanif
o makatotoo ang salin ay ang likas na pagkiling ng tao sa pagkilalang mayroon ngang iisang tagapaglikha na narapat pagkukulan ng pagsamba at pagtanggi naman sa pagsamba sa iba pa na hindi naman talaga tagapaglikha. Kahit ating pagbulayan, mga kapatid, kahit sino, anuman ang kanyang relihiyon, kapag tinanong natin, naniwala ka ba na mayroong tagapaglikha? Kikilala at kikilala yan na mayroong tagapaglikha. At ang tagapaglikhang ito iisa lang. At ang tagapaglikhang ito ang nararapat pagkukulan ng pagsamba. At kung papiliin man ang tao, kung alin sa dalawa ang kailanin niyang Diyos na dapat sambahin, dasalan at dalanginan, ang kanyang pipiliin ay ang tunay na tagapaglikha. Kaya kalikasan ito hindi nangangailangan ng pagtuturo kasi naturalisa ito sa tao. Hindi nangangailangan ng pag-aaral o pagdodoktrina, hindi nangangailangan ng mga programa halimbawa ng pagtuturo at mga pagsasanay, hindi nangangailangan ng pag-aaral, pagbabasa at pagbabalik-aral o pagre-review sa mga lesson na pinag-aralan, hindi kinakailangan sapagkat ito'y original na sa puso't isipan ng tao na inilagay ng dakilang tagapaglikha. Ang sinabi ni Allah, walang pagpapalit. Sabi niya, walang pagpapalit para sa walang pagpapalit para sa pagkakalikha ni Allah. Iyon ay ang relihiyong matuwid. Subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakakaalam. Ang naturalisang ito ay umiiral, mayroon o existido at hindi ito nawawala sa bawat isa sa atin. Ito yung ating nature, ito yung instinct ng tao. Subalit ito ay maaaring mapapangibabawan daw, sabi ng mga scholar. Maaaring mapangingababawan at matatakpan ng mga dumi ng nasa. Na isang tabi ang naturalista na ito dahil sa maaaring matatakpan ng mga dumi ng nasa, pitaya, o kaya dumi ng maling paniniwala, o kaya ng tinatawag na pagkalimot. Isinasantabi natin ang pananampalataya o pagkaligta na tinatawag sa Quran, al-ghafla. At siyempre kapag naalis sa ang karumihan ito na nakabalot, ay muling lalabas daw ang naturalisang ito ng pagkilala ng tao. Kapag nawala ang mga duming ito, ang inahalitulad nga ng ilang mga scholar, kagaya daw sa isang mamahaling hiyas na kapag natatakpan ng alikabok, halimbawa ng alikabok o kaya dumi, hindi nakikilalang isa palang mamahaling bato halimbawa yung perlas, halimbawa yung diamond, natatakpan kunyari ng mga nadumihan kunyari, akala mo ordinaryo lang na buhangin, ordinaryo mo lang na maliit na bato. At kapag ito na may nalinisan ng dumi, lalantad ang kagandahan ng hiyas na ito. Gayon din naman ang mga tao. Halimbawa, kung ipinanganak ka sa bansang komunista, na kung saan mula pa sa pagkabata na brainwash ka na wala talagang Diyos, hindi dapat nagsisimba ang tao, walang Diyos, halimbawa kagaya sa China, sa Russia, sa mga dinodoktrina mismo ng Ministry of Education ng kanilang bansa, mula pa sa pagkabata, tinuturo sa mga mamamayan na walang Diyos na dapat kilalanin. Yun ang karumihan na bumabalot ngayon sa matinong naturalisa ng tao hanggang sa pinaninindigan niya ang prinsipyong walang Diyos. Pero ang naturalisa niya ay kumukontra doon. Kaya, maging ang propeta, ang nakita niyong
ang nakikita niyong kanyan, sipi dito sa ating slide, yan ay salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, mamin wal mauludin ila yulad ala al-fitra paabawahu yuhawidanihi aw yunafsiranihi aw yumajjisanihi. Mayroon pang maraming narasyon. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sunod naman, mamin mauludin yulad illa wa huwa alal millah. Yan ay mga batayan sa salita mismo ng propeta na ang tao ay likas na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa sa millah o paniniwala na existido ang kanyang tagapaglikha. Ito ang tinatawag na fitra. Ginamit na word dyan sa salita ng propeta ay fitra. Ibig sabihin, nature o naturalisa o kalikasan. Ang kalikasan ng tao na naniniwala sa kaisa ng tagapaglikha at ang tagapaglikhang ito ang nararapat pagkukulan ng pagsamba. Yan o, yung isa pang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakita niyo sa screen. Mayroon pang isa yan ang last. Laisa min waludin yulad illa ala hadhihi al-fitra hatta yu'abara anhu lisanu. Walang anumang sanggol malibang nasa original na kapaniwalaan o pananampalataya. Ito hanggang sa magpahayag tungkol sa kanya ang dila niya. Ipapahayag na kung ano ang ipapahayag ng kanyang dila, kung ano ang karumihang bumalot doon sa kanyang naturalisa, na kung ano ang kanyang nakagisnan. Kagaya kunyari sa atin sa Pilipinas, nakagisnan nating reliyon ay Kristyanismo. Mula sa pagkabata, na turuan tayo na ang Diyos na ito na ang Diyos na ito na tagapaglikha ay binubuo ng 3 persona hanggang natanggap na lamang natin na ganun dahil sa yun ang ating nakamulatan. Yun ang mga karumihang bumabalot sa atin na naturalisa. Pero kahit tanungin mo ang mga Kristiyano, halimbawa, kung ilan ba ang Diyos, sabihin nila isang tagapaglikha. Pero paano nagkaroon ng 3 persona sa doktrina ng Trinidad? Ang Ama ay iba, ang Anak ay iba, ang Espiritu Santo ay iba. Ang obligasyon daw ng Ama hindi kayang gampanan, ang obligasyon ng Anak, ang obligasyon ng Anak ay hindi kayang gampanan ng Espiritu Santo. Gayon din naman ang obligasyon ng Espiritu Santo hindi kayang gawin ng Ama at saka ng Anak. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may mga may mga pagkukulang, kahinaan, walang kakayanan. Bawat isa sa mga personang ito may kanya-kanyang kakayanan na hindi makakaya ng isa pang persona. Ibig sabihin, independyente na mga persona, pero hindi daw sila 3, kundi isa lamang. Yung mga ganong aral, sumasalungat siya sa nabanggit natin kaninang lantay na pag-iisip. Yung matinong pag-iisip, sumasalungat siya sa sentido komon. Kaya ang mga batayang ito na ating sinipi, nangangahulugang hanggang sa siya ay lumakit nagkaisip sa isang lipunang nagtatambal, halimbawa, lipunang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, o kaya lipunang ang paniniwalang nakagisnan ay Kristyanismo, lipunang ang relihiyon ay Judaism, o kaya lipunang materialista, yung mga ateista, kagaya sa China at Russia, o kaya yung mga lipunang tinatawag na atheist. Alinman sa lipunang ito ang kanyang kinalakhan, yung ating kinalakhan ay iyon din ang magpababago sa ating naturalisa, magpapabago sa ating kalikasan, sapagkat iyon ang pinaniwalaan natin at susundin. Kaya ayon sa ditong propeta sallallahu alaihi wasallam,
Sinabi niya, ngunit ang mga magulang niya, paabawaho yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumaddisanihi, yung unang hadith na ating binasa, iyan kanina. Ngunit ang mga magulang niya ay nagpapahudyo sa kanya, nagpapakristiyano sa kanya, at nagpapamago. Ang mago na tinatawag yung mga Zoroastrian. Yung mga Zoroastrian. Yan kasi ang tatlong malalaking relihiyon noon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mago, ibig sabihin ng mago yung mga Zoroastrian. Ang word na mago na ito, binanggit ito sa Bible. Yung tatlong mago na dumalaw noong ipinanganak si Jesus Christ. Kasi yung salin ng Bible ay binaluktot nila. Sa halip ng mago, ginawa nilang tatlong hari daw ang bumisita kay Jesus Christ. Yung three kings. Si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. May mga pangalan pa. Samantalang wala kang makikita ang batayan yan sa Bible. Mga inimbento nilang aral para anong tatawag dito, para i-brainwash ang mga tao. Malinlang. Sa mga aral na walang batayan. Sa Bible, ang binanggit doon ay mago. At ang pinaka-lumang salin ng Bible, hindi English, hindi Latin, hindi Grego, kundi ang pinakalumang salin ng Bible ay Arabic. Sa Arabic, ang binanggit doon na tatlong bumisita kay Jesus Christ ay mago. At ang mago, yun ang tinatawag na Zoroastrian sa panahon natin sa ngayon, na sumasamba sa apoy. Ulitin ko ang tatlong relihiyong ito. Ito yung relihiyong dominante sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung itong Judaism, Christianity, Christianismo at yung Zoroastrian. Kaya yan ang binanggit ng propeta. Kung ikaw ay ipinanganak halimbawa sa lugar ng mga Kristiyano, maging Kristiyano ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay pinanganak halimbawa sa Israel sa ngayon, bansang Israel na kung saan ang relihiyon ay Judaism, sigurado maging Hudyo ka. Kung ikaw ay pinanganak halimbawa sa Persia noong unang panahon, yan ang sentro ng mago, ng Zoroastrian, natural ikaw ay maging Zoroastrian. Sa hadith na ito, hindi binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung anyong mga pansin, hindi niya binanggit na ang mga magulang ang nagpapamuslim sa kanyang anak. Hindi niya binanggit yan. Bakit? Sapagkat iyon ang original na pagkakalikha sa kanya ng tagapaglikha. Nilikha tayong original na sumasampalataya sa Islam, kung saan lagi ko itong pinagdidiinan na ang mga aral kasi ng Islam sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip at naturalisa ng tao. Kaya binanggit dito ng propeta ang Judaismo, Kristiyanismo at Zoroastrian, sapagkat sinabi ko kanina na ito yung paniniwalang kinabibilangan ng maraming mga tao noon. Pero sa panahon natin sa ngayon, alam na natin na dumami na ang mga relihiyon at mga ideolohiya na may mga magkakaiba at magkakasalungatang aral. Halimbawa, lalo mo sa Pilipinas, maraming mga Pilipino nag-aangking mga propeta. Sogo din ang iba, pagkatapos na kinilala na siya'y propeta, nagpakilala namang anak ng Diyos hanggang naging Diyos na. Tinuturo din ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na ang mga relihiyong nabanggit ay nalihis. Yung binanggit dito ay nalihis na sa original na aral ng mga propeta at sumasalungat na ito sa naturalisa ng tao. At ang anumang simulain at paniniwalang mali at salungat sa naturalisa ay tinuturing na ring tama. Kasi yun ang nakagisnan dahil ito ay tinatangkilik kasi at sinusunod ng nakararami. Prinsipyo kasi na nakararami sa atin kung ano yung nakagisnan. Kung ano daw nakagisnan, doon din siya mamatay. At kung ano ang sinusunod ng nakararami,
natural yun din ang ating sinusunod. Kasi ang nakararami sa atin, kung pananampalatayang pag-usapan, yung sinasabi nilang sunod lang sa Agos. Kaya naman, ang bawat nilikha ay nananatili sa original na naturalisa na sinabi natin na nakatatagpo sa sarili nito ng pananampalataya na ang Diyos ay umiiral maliban sa naganap sa naturalisang iyon yung naganap o nangyari sa naturalisang iyon ang yung nakakagulo, sabi nga ng mga scholar noon, nakakagulo kasi mga aral na magulo hanggang ito ay tinanggap na lamang ng tao nang hindi na pinag-iisipan kung ito ba ay tama o hindi. Sa isa pang sinabi ng propeta, yung makita nyo sa inyong screen, sabi niya, "Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim." Tunay na ako ay lumikha sa mga lingkod ko bilang makatotoo sa kabuuan nila. Tunay na sila ay pinuntahan ng mga demonyo, saka nagpagala-gala siya sa kanila palayo sa relihiyon nila. Fajtalathum an dinihim, ang salin, nagpagala-gala siya, ang demonyong ito, sa kanila palayo sa relihiyon nila. Ano ang ibig niyang sabihin? Ibig sabihin, nagpagala-gala siya sa kanila palayo sa relihiyon nila. Ibig sabihin na inilipat o dinala sila ng demonyo sa ibang paniniwala at inilabas sila sa naturalisa nila na pananampalataya sa Islam na siyang likas nilang pananampalataya, na kung saan ang hadith na ito ay mayroon pang continuation yan, mahaba na hadith. Yan ang karugtong ng hadith. Pero dito kasi sa libro na ating pinagbabatayan, sa ating mga aralin ngayon mga kapatid, putol lang, hanggang dyan lang ang sipi ng may akda. Ito yung karagdagan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Ipinagbawal sa kanila ang ipinahintulot ko at inutusan silang magtambal sa akin ng anumang hindi ako nagpababa roon ng isang patunay. Kaya ang orihinal na pagkakalikha sa tao ay ang paniniwala sa isang tagapaglikha at pagsamba sa tagapaglikhang ito. Kaso nga lang, ang demonyo na kung saan marami siyang mga alagad na mga tao at mga nilikhang hindi nakikita, sila ang naglihis sa tao sa pagsamba sa o pagsumamba sa mga kagaya lamang nilang nilikha o maraming mga didiyos na kabilang lamang din sa kapwa nila nilikha. Halimbawa, nakagisna natin sa Christianity na ang Diyos ay nagkatawang tao, na yun nga si Jesus Christ. Pero napag-alaman natin sa Islam, na kailanman pala si Jesus Christ. Yes, madam. Hindi nag-angking siya ay Diyos na nagkatawang tao. At kailanman hindi siya nag-angking Diyos at nagsabi sa mga taong siya ay sambahin. Pero itinuro ng simbahan na siya ay Diyos at sa kanya na nagdadasal. Mapapansin ang karamihan sa mga Muslim na napalayo sa lipunang Islamiko kung totoo din. Halimbawa, hindi lamang yung mga hindi Muslim, pati yung mga Muslim na napalayo sa mga sosyudad na hindi Islamic. Halimbawa, yung mga Maranao na kung saan kung siya ay lumaki sa Marawi City, ang makagistan niyang pananampalataya, Islam. Pero
kung siya na lumaki na, tumanda na sa Visaya at Luzon, halimbawa, nanirahan na sa mga lugar na ito ng karamihan ng tao ay hindi Muslim, makikita natin sa buhay nila ang epekto sa kanilang kaugalian o pag-uugali, epekto sa paniniwala o ideolohiya ng mga taong kinalakhan nila, yun din na rin ang kanilang inadapt. Yung mga nakasalamuha nila, yung pagbabago ng kanilang kilos, paraan ng mga pananalita at pag-uugali. Kasi natural yan sa tao kung ano ang iyong nakagisnan na sosyudad, mai-influensyahan ka rin. Kaya sinabi ng scholar dito sa librong Al-Aqidatul Muyassara, baka bumalot sa naturalisa ang tabing ng mga maling akala at mga pagnanasa, subalit ito ay lumalantad ayon sa realidad nito sa mga oras ng mga kasamaang palad at mga krisis, na kung saan nagsabi si Allah, sinabi niya, tingnan nyo, kapag kahit ang tao na sumasampalatayang sa isang nakagistan niyang Diyos-Diyosa na sinasamba, doon siya nagdadasal. Kapag sa kagipitan, mananalangin yan doon sa tunay lamang na tagapaglikha. At ang aya na yan, ninyo nakita, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Okay? Sa panahon ng mga sakuna at kagipitan na tinatawag, makakalimutan ng tao ang nakagisnan niyang paniniwala. Makakalimutan niya ang nakagisnan niyang paniniwala at kaugalian, sapagkat ang pinahalagahan kasi niya sa pagkakataong iyon ay ang kapakanan niya. Pero kapag nalagpasan na niya ang mga kagipitang ito, ay muling babalik sa mga natural na muli siyang babalik doon sa mga gawain at paniniwalang iyon na nakaugalian at paniwala ng karamihan na nabanggit ko nga kanina, kasi natural sa tao yung pakikaayon lang sa kung ano ang agos ng pamumuhay ng tao. Kaya marami na sadlak sa pagtatambal dahil sa pagpapahalaga sa karangalan at katayuan sa kinabibilangan nilang lipunan. Kaya ang karamihan ay sumusunod na lamang sa kung ano ang takbo ng pamumuhay at kaugalian. Kaya nga sa larangan ng pangangaral ng Islam, ang malaking hadlang sa tao sa pagtanggap ng katotohanan ay ang kaugalian niyang nakagisnan. Halimbawa si Maricel. Yumakap ka ng Islam dito sa Saudi, pero kung uwi ka sa Pilipinas, para bang maninibago ka, parang mahirapan ka dahil nga sa kaiba ng kapag sa actual mo ang pananampalatayang Islam, makita mo yung sa simula yung kahirapan. Hirap. Kasi ang malaking hadlang sa tao sa pagtanggap kasi ng katotohanan, yung kanyang kaugalian na nakagisnan. Yung kaugalian mo nakagisnan, salungat doon sa kung ano ang aral ng Islam. Kaya yung tao, kahit na pakinggan niya kung ano ang katotohanan, tanggap niya ang Islam ito ang katotohanan, na ang kanyang aral ay hindi tanggap ng matinong naturalisa, hindi tanggap ng matinong isip. Lagi niyang isinasaalang parati, lagi niyang iisip kung ano ang iisipin at sabihin ng mga tao sa kanya. Isinalang-alang niya ang kanyang karangalan kapag nag-iba siya ng paniwala sa nakasanayan na niyang sinusunod ng karamihan. At siguro hanggang dito lang ang aking aral sa ngayon. Gusto ko lang pagdiinan yung sikapin natin memoryahin yung 6 na haligi ng iman. Pagkatapos na matalakay natin ang unang haligi, yung paniniwala kay Allah, yung paniniwala kay Allah,
nangangahulugan din ng apat na paniniwala. Paniniwala ng tiyakan sa kanyang kairalan, sa kanyang rububiya, sa kanyang uluhiya, at saka paniniwala sa kanyang mga pangalan at katangian. Okay. Yung apat na yon, ang una naman nating talakayan, yung una, paniwala sa kanyang kairalan na nasimulan na natin ngayon, na hindi pa na natin natapos, na paniwala sa kanyang kairalan, ulitin natin na ito ay may apat din na patunay. Yung apat na patunay, yung matinong naturalisa, ang lantay na pag-iisip, at ang masasaksihang pagkadama, at ang tumpak na batas na kung saan nasimulan natin ang matinong naturalisa. Naalala ko, nabanggit ko yata ito sa mga nauna nating mga aralin. Yung isang halimbawa, yung actual kong nakausap na isang engineer, minsan sa ospital, dito sa Jeddah. Siya taga Bicolano siya. Siya isang Bicolano. Sabi niya lahat ng mga pinaliwanag mo tungkol sa Islam, tanggap ko na ito ang katotohanan. Kung totoosin, pwede kong sabihin sa iyo, sabi niya, ako ay naturingang Kristiyano pero hindi ako nagsisimba. Hindi ako nagdadasal. Hindi ako nagdadasal. Kaya iniisip ko palagi, sabi niya, kung magmumuslim ako, 5 beses akong magdasal, samantalang nung ako'y Kristiyano, hindi ko nga maalala kung kailan ako huling nakapasok pa ng simbahan. hindi ko maalala kung kailan nakapasok ng simbahan. Tapos araw-araw, 5 beses ako magdadasal. Tapos, sa lugar namin, sa bayan namin, kung magmumuslim ako dito sa Saudi, uwi ako sa Pilipinas. Para akong isang pato na inilagay mo sa grupo ng mga manok. Ang kanyang sinasabi ay realidad at ito ang tinatalakay natin sa ngayon. Na isa sa mga hadlang ng pagtanggap ng katotohanan, yung lugar na ating nakagisnan, kulturang ating nakagisnan, paniniwala na ating nakagisnan, at paniniwala ng nakararami doon sa kinalakhan mong lugar. At ang mayroon pang aya, itong nakikita nyo ngayon, Kalo ajita na litalpita na ama wajad na alayhi abaana. Ito yung salita noon ng mga Israelita sa panahon ni Moises. Nang si Moises ay unang nangaral para anyayahan ang mga Israeli, ang mga anak ni Israel sa pananampalataya. Kaso nga lang, ang mga tao na ating inaanyayahan, tinuturoan ang ating pananampalataya sa Islam, natural, mayroon silang nakagisnang paniniwala. Kaya ang kanilang sinabi dito, nagsabi sila, dumating ka ba sa amin upang magbaling sa amin, palayo sa natagpuan namin sa aming mga ninuno, sa mga ninuno namin. At inshallah, ang paksa natin ito, ang una nating natalakay ay ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang haligi ng iman. Iman, ibig sabihin pananampalataya. Itutuloy natin sa susunod na Tuesday. Inshallah. At siya nga pala, pinapaalala ko lang mga kapatid, ikaw Maricel, kahit hindi pa tayo marunong magsala, sumabay lang na magsala sa mga sister. O kaya sa madam ninyo, kung magsala sila, sabihin lang ninyo na sasabay ako para matuto akong magsala. Kahit hindi marunong sa pagsasala, ang importante sa simula, yung intensyon. Meron naman pong na mapapanood sa YouTube, how to pray. Okay. At ewan ko kung na-register kita sa SJDO Academy, yung online na pag-aaral.
Yung mga lesson doon ay naka-upload na sa website. Na-register ba kita? Opo, naka-enroll po ako doon. Okay. Opo, naka-enroll po ako doon. Siguro po, mga ano na lang po, 10 lesson na lang ako, tapos ko na po lahat. Okay. Malapit mo na palang matapos. Lagi ko lang kasing sinasabi sa Hindi mga... lang, hindi ko nga lang po kasi maaraw-araw kasi minsan busy. Okay. Okay, sister. At mga kapatid, hanggang dito lang muna Okay tayo. po. Ang mahalaga is sinasa-actual natin yung ating sinasampalatayanan at ang pinaka-importanting dapat natin isa-actual yung 5 times nating pagsasala kahit hindi tayo marunong. Okay. Kahit mali-mali yung ating sala, walang problema doon. Ang importante yung ating intention. Kagaya lang tayo sa mga kasama natin kung ano ang kanilang ginagawa. Ang importante sa simula, kahit gumagaya ka lang sa simula, ang intention mo ay sumasampa ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Diyos sa pamagitan ng mga aksyong na ito. Inshallah, ituloy natin itong huli nating natalakay, yung talatang ito sa Quran na kapag nakasakay sila sa daong ay dumadalangin sila kay Allah habang mga nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon. Ngunit noong nagligtas siya sa kanila patungo sa katihan, katihan ibig sabihin na kapatagan o kalupaan, biglang sila ay nagtatambal sa Kanya. Inshallah, mayroon tayong iba yung pagpapaliwanag sa huling talatang ito. At siyempre, yung unang haligi ng iman ang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, hanggang dito lang muna tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay, muli mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.